Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ko si Miat Sibusyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about bakit maraming politician ay corrupt. So, our concept is all about corruption. So, ang katiwalaan ng tao ay hindi simpleng epekto lamang sa sistema, kundi bunga ng mas malalim na problema, ang kasalanan na nasa ating puso. So, ang corruption o ang corruption ay tumutukoy sa makasalanang kalikasan na minana natin mula kay Adan. Hindi tayo nagiging makasalanan dahil tayo yung nagkakasala. Nagkakasala tayo dahil tayo mismo ay likas na makasalanan. So our Bible readings for today is Romans chapter 5 verse 12, ASCII version. Dahil sa isang taong si Adan, pumasok ang kasalanan sa mundo. At dahil sa kasalanan ay dumating ang kamatayan. Kaya kumalat sa lahat ng tao ang kamatayan dahil lahat ay nagkasala. So, dadaan tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the greatest problem of humanity is sin. So, hindi lang sa sistema o gobyerno ang problema. So, ang pinakaugat ng katiwalian ay ang makasalanang puso ng tao dahil lahat tayo ay naapektuhan ng kasalanan. Second is the greatest solution to the problem is Christ. So, hindi sapat ang batas o reforma lamang. Dahil ang tanging lunas natin ay si Kristo lamang. Siya ang nagpapatawad, nagpapalinis at nagbibigay ng bagong puso. Last teaching is the greatest act you can do is proclaim Christ. So, kung nais natin tunay na pagbabago sa lipunan, kailangan natin ipakilala si Kristo sa iba. Siya lang ang kanyang kayang baguhin ng ating puso. Ay, ngayon ako na tayo sa ating application. So, yung first application is surrender your life to Christ. So, kung gusto mong makita ang pagbabago sa mundo, is magsimula tayo sa ating sarili. Isuko natin ang ating sarili, ang ating buhay kay Kristo Jesus. Second is believe in the triumph of Christ. So, kahit mukhang talamak ang kasamaan, si Kristo pa rin ang panalo dahil kailangan nating pagtiwalaan natin ang kapangyarihan niya na baguhin ng tao at ang lipunan. And lastly is participate in the work of Christ. So, dapat tayo maglingkod sa gawain ng Diyos, ipahayag na ang ebanghelyo is mamuhay ng may integridad at tumulong sa pagbabagong espiritual ng ating bayan. And ngayon na tayo sa ating last part or discussion, and our discussion talks about why is it important to recognize that Jesus is the solution to the greatest problem of humanity. Kasi dahil kung hindi natin kikilalanin si Jesus Christ bilang solusyon, is mananatili tayong naghahanap ng sagot sa maling direksyon. So, hindi kasi kayang ayusin ng edukasyon, batas o sistema ang problema ng makasalanang puso. Dahil si Kristo lang ang kayang magbigay ng bagong buhay, bagong puso at bagong pag-asa. Kapag siya ang sentro natin ng ating buhay at pamahalaan, doon lang magkakaroon ng tunay at pangmatagalang pagbabago. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po. Ikaw na kinikilala po namin na ang problema ng tao hindi lang panlabas kundi panloob. Kami po ay likas na makasalanan. Patawarin po kami sa aming kasamaan at kawalan ng atwiran. Lord God, salamat sa iyong anak na si Jesus na namatay para sa aming mga kasalanan at bumangon para bigyan ng bagong buhay. Tinatakwil namin ang katiwalian at isinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Gamitin mo po kami bilang ilaw sa gitna ng kadiliman. Sa pangalan ni Jesus, Amen.